Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Kabuhayan at Negosyo, ang programang nagbibigay inspirasyon at kaalaman sa mundo ng pagninegosyo at kabuhayan. Ngayong araw, makikilala natin ang isang negosyanteng ang layunin ang kaligtasan at seguridad ng bawat Pilipino. Mga kaibigan, mga ka-entrep, mga kanegosyo, atin pong i-welcome ang ating special na panauhin, si Mr. Romel Cabangbang, CEO ng Celestial Security and Surveillance, Inc. Welcome, Romel, sa Kabuhayan at Negosyo. Ako, maraming salamat, Gani, sa pag-i-invite sa akin dito sa programa mo. At magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Oo, tama-tama, Romel. Ang pag-usapan natin ay napaka-importante itong about security, no? At ito yung negosyo. Inumpisahan mo ba to? Inumpisahan mo ba na second generation ka na ba rito? Pero una sa lahat, Romel, gusto kong ikwento natin sa mga suki natin dito sa Kabuhayan at Negosyo. Sino ba si Romel Cabangbang? Ako. Ako ay nagsimula, yung career ko, nagsimula ako civil engineer din. So, nagtrabaho ako with DMCI as a civil engineer at na-assign ako sa mga iba-ibang project. And then, I was there mga 5 years din. At nung nagbuo yung pamilya namin ng negosyo, yung father ko kasi matagal nang maraming ini-explore na negosyo after na nag-retire siya. And sumama ako dito sa sa negosyo para tulungan din siya. So kami magkakapatid, part kami ng mga incorporator. And ako yung isa sa mga magkakapatid na sumama sa kanya na i-manage directly yung company. So nag-resign ako sa pagiging empleyado at sumama sa pamilya para magnegosyo. So, ibig sabihin ay na-try mo muna ang larangan ng corporate world bago itong negosyo nyo na about security business, ano? Yes, oo. And malaking bagay yung experience ko sa pagiging empleyado sa isang korporasyon. Natuto kong makisama sa mga iba-ibang klaseng tao at maging part of a team. No? Importante yun kasi... natuto ka rin maging team player. Yes, So, oo. nabanggit mo kanina, naka 5 years ka rin sa DMCI, no? So, if you don't mind, Romel, ano ba yung naging trabaho mo doon sa DMCI? Tama yan, bago natin pag-usapan yung naging experience nyo sa pagninegosyo. Bilang civil engineer, ang trabaho ko doon is cost estimator and quantity surveyor. Ibig sabihin nun, ako yung nagbibilang ng mga bakal, mga semento, mga finishing, mga katulad ng mga tiles, at mga tile adhesive, lahat, mga pintura, at yung pagbuo din ng mga proposal para maipasa sa bidding ng isang construction na project. No? Sa katunayan, meron akong parte ako ng isang team ng nanalo ang DMCI, yung SM Dasmariñas project. So kayo yon? Kasama ako dun sa estimating team. Okay, okay. And then nung nanalo na yung DMCI, syempre wala na ako dun sa implementation ng project nung binubuo na. Move on naman ako sa next project na ini-estimate ko. So bakit naman, of course, yung kaalaman mo, yung expertise mo ay you are a civil engineer, at bakit hindi doon sa larangan ng construction or related sa kurso mo? Bakit, ano ba yung nagtulak sa inyo, sa pamilya nyo na ito yung magiging negosyo nyo, yung security and surveillance? Nung panahon na yun, naiisip ko kasi medyo parang mataas ang capitalization ng pagtatayo ng isang construction company. No? At pagdating sa isang manpower agency, specifically security agency, ang tingin ko noon parang you can start small. No? Pwede ka magsimula ng mas magaan lang sa bulsa. Hindi masyadong capital-intensive. Hindi masyadong capital-intensive, hindi masyadong marami ang ilalabas. No? Although, tapos marami pa kaming magkakasama na pwede kami magtulong-tulong maglipo ng pera. No? Although majority rin ng pagmamay-ari, siyempre yung sa father namin. No?
So nagsimula kami ng maliit, no? At yun ang naisip kong paraan din para magsimula na ng negosyo. Iniisip ko kasi gusto ko na rin talaga kasi magnegosyo ng Magsarili, magsarili, no? Mahawakan ko yung oras, mahawakan ko yung output ko, no? Iniisip ko kasi nagtatrabaho ako para sa sarili namin, no? Kung ano yung ambag ko, yun din ang maibabalik sa akin. Tama yun. No, mas kontrolado ko yung resulta. Pero napakahalaga ngayon yung trend or pagbabago sa industriya ng security. Ano? So sa inyong opinion, ano ba yung pinakamahalagang pagbabago o trend ngayon sa industriya ng security and surveillance sector? Ang pinaka-importante ngayon sa tingin ko ay yung dapat kasama ang security professionals sa pagpaplano ng isang organisasyon pagdating sa kanilang mga strategies, pagdating sa kanilang pagbubuo ng mga organizational goals. Kasi katulong ang mga security agencies at mga security companies, mga security consultants din, no, sa pagre-realize ng kanilang mga targets, no. Kung negosyo 'yan, siyempre kita ng kumpanya. Kapag non-profit organization naman, halimbawa mga homeowners associations, no, siyempre yung goals nila ay safety ng kanilang mga residents, no. So dapat sa simula pa lang kasama na sila. And yung efficiencies, yung mga strategies na pwedeng mailagay sa lamesa ng mga consultants, mga security consultants na ito ay sa simula pa lang kung maipasok na sa implementation, no, mas magiging smooth ang operation ng isang organization. Ano ba yung uri ng mga kliyente na karaniwan na nagiging mga client ninyo? Ano yung captured talaga? Ito ba ay nabanggit mo kanina yung mga residential? Meron din kayong mga commercial na ano? So, Yes. ano yung pinakamalaking client sector nyo dito? Kami ang pinakamalaki namin is mga gas stations. Gasoline station. Mga gasoline stations. Meron din kaming may golf courses din, mga recreational facilities, residential and commercial establishments, mga buildings yan. And meron pa tayong mga restaurants. Okay. Yan, mga stores. Mga LGU, hindi kayo sa mga government Dati meron kaming contract with the government agency, office building naman nila. Okay. No, dito sa Metro Manila. So it's similar din naman yung mga establishments na binabantayan namin. Meron silang building, meron silang assets, they have employees. No, so pinoprotektahan lang din namin yung kanilang peace and order doon sa kanilang lugar. Tama 'yun. At paano nyo talagang sinisiguro ang lalo na yung serbisyo ninyo ay laging napapanahon sa mga bagong banta sa seguridad ng mga client ninyo, Romel? Yes, kailangan talaga yan ma-i-update natin ang sarili natin pagdating sa security measures. Kaya ito yung importante na ginagawa namin sa Celestial Security. Every week, sinisikap namin bisitahin ang kliyente. Kasi personally talagang binibisita nyo yan? Kung hindi man ako, may team kami na pumupunta sa bawat location na meron kaming guard. Inaalam namin kung updated pa ba yung security measures na ini-employ nila. And kapag meron kailangang update, we coordinate with the client or the owner para magbigay kami ng recommendation and maging handa na rin sila sakaling merong bagong threat or bagong risk na hinaharap sila. Maaari nyo bang i-share sa mga suki natin dito, ano ba ang mga isang sa tingin mo ay matagumpay na sitwasyon kung saan nakatulong ang inyong serbisyo sa mga client ninyo? Siyempre, para na rin sa kaalaman ng mga prospective client mo rito na gusto kayong kontakin. Yan, oo. Ang madalas kong naririnig dun sa mga clients na kinuha kami, no, mahalaga sa kanila na nakikita nila kami every week, especially when
meron silang complaints or issues with the performance of the guards. Minsan din naman kasi hindi natin maiwasan na magkaroon tayo ng hindi match with yung guards natin with the client, no? And mabilis kami nakakaresponde, no? Dahil marami naman din kaming pwedeng tao na pwedeng kunin at mag-i-shuffle lang din naman natin yung mga tao. So, na-match natin yung mga security personnel natin doon sa client based doon sa requirement nila. And dahil doon, no, hindi na natin pinatatagal yung issues, hindi na lumalaki yung dissatisfaction ng kliyente. So, maaga pa lang na i-address na at nagagawa agad ng solusyon. Ito, naitanong ko na rin ito sa mga kaibigan ko, no, na mga security agency owner, yung mga challenges. Siyempre, marami kayong challenges dyan. No? Sa tingin mo ba, ano yung pinaka-challenging na aspeto sa pagpapatakbo ng isang security and surveillance business, lalong-lalo na dito sa Pilipinas, na marami tayong mga nagiging problema? Honestly, yung rates ng ating mga security personnel, when we were starting, no, I could be upfront din naman with this. Hindi kami nakakapagpasahod ng nasa standard wage. Opo. Tama, no? Yan. Nangyari yan in the past. And then although hindi naman talaga dapat ginagawa yan, ang isa pang masamang resulta niyan, yung mga quality of service ng guards natin na apektuhan. Okay. Kasi hindi tayo nakakakuha ng maayos na talent, no? And kapag nagiging negligent ang security personnel, tapos hindi sila tumatanggap ng tamang sahod, gusto mo siyang palitan, hindi ka rin makahanap ng pamalit. Kaagad-agad. Agad-agad kasi wala kang makukuhang tao na gustong tumanggap ng mababang sahod. So napaka-importante na dapat ang guard tumatanggap ng tamang sahod. No? So what we did, and we've been at this for a long time already, no? Lahat ng mga guards namin nasa standard wages na. They get their benefits, sumasahod sila on time. Importante yung sumasahod ng on time, no? Even if ang kliyente natin medyo nade-delay sa pagbayad, no? We understand naman the economic landscape natin na medyo nahihirapan din naman yung ibang kliyente, no? But we assure the client na hindi tayo nagde-delay ng pasahod. Importante sa mga tao na nakakasahod sila on time. Oo. Tama-tama yan, kasi ang susunod kong katanungan, kung minsan may mga nagiging problema rin na minsan ay, di ba, yung nagiging problema, sabi nila, yung nangyari sa amin dito, inside job, may kinalaman ang security guard o yung mga tauhan nila. So, kayo ba, Romel, ano yung panuntunan nyo? Paano kayo pumipili at paano kayo nagsasanay ng inyong mga tauhan or technician? Kasi kung minsan, yun yung nagiging malaking problema na dinudulot din kung minsan ng mga security guard. Ang ginawa namin dyan, nagtayo na kami ng sarili naming security training school. Okay. So may sarili kang training school? Meron din kaming training school. Ako ay training director ng sister company, no? Okay. Na training school. Okay. Nagtuturo din ako ng security guards. Okay. Tuturuan ko rin sila. Ako ay certified security trainer din. Okay. Oo. So, paano nakukuha yan? Paano ka maging security expert o paano? Yeah, ang nire-regulate ito ni PNP. Okay. Yeah, so they offer personally courses. Talagang kayo ang nagtatrain sa mga security guard nyo? They offer courses and at the same time they register, accredit yung mga trainers. Opo. So, bukod kay PNP, meron din si TESDA. So, nag-a-accredit din sila ng mga security trainers as a trainer. Opo. And then, yun. Kaya binuo namin yung security training school para close to the chest, no? Nababantayan namin yung quality ng serbisyo ng guards. Sigurado kami na ito yung tinuturo sa mga guards, no? Kung may gusto pa kaming additional na ituro sa mga guards, mga skills, no? Especially customer service skills, no? Tinuturo na rin namin yan sa guards. Oo. Regarding naman, Romel, sa privacy ng data, no?
gaano kahalaga ang privacy ng data para sa inyong negosyo at paano nyo rin pinoprotektahan ng client nyo? Kami ay nagsusubscribe din sa registrations when it comes to the Data Privacy Act. And ang company namin ay ISO certified na under 9001-2015. And doon sa mga standards namin, pinapangalagaan namin yung data privacy, yung mga data, mga information ng mga clients namin, no? Hindi namin talaga siya pinalalabas basta-basta, no? Meron namang ang office namin is managed by an IT company to ensure yung data namin is secure, hindi makakalabas, no? Walang makapasok na virus, hindi kami ma-hack ng mga ransomware software. No? So we take we take measures din talaga to protect. Kasi hindi talaga yan may iwasan na Romel, no? So ano ba yung sa tingin mo na pagkakaiba ng iyong serbisyo kumpara sa ibang mga security company and surveillance company? Yan. Inaalagaan namin yung mga guards namin. Just as inaalagaan din namin yung clients namin. Sabi ko nga kanina, pag-aalaga ng mga guards kasama dyan. Yung bigay natin lahat sa kanila kung ano yung kinakailangan nila. Kung ano yung nararapat para sa kanila. And at the same time, dun sa mga clients namin, no, hindi kami nagpapabaya dun sa mga pangangailangan nila. We are always there to be to be available for them pagkat may kailangan silang additional support, no, pagdating sa service namin. We are readily available kapag kailangan kami tawagan, pwede kami matawagan agad, no. And kahit hindi pa kami tinatawagan, pupuntahan na namin sa kanila kahit walang problema, maghahanap kami ng problema na lulutasin. Okay. Sa tingin mo ba, syempre marami kayong sisilbihan na iba't ibang sektor. So, alin bang mga lugar o industriya sa Pilipinas ang sa tingin ninyo ay may pinakamalaking pangangailangan para sa serbisyo ninyo sa security and surveillance sector? I would say booming ang construction. No? And para sa amin, no, nagsimula rin kami sa construction. Yung kliyente namin na nagbunga ng ng maraming kliyente. Yung isang kliyente namin is a construction company na nagtatayo ng gas stations. And then yung kliyente namin na yun, pasalamat kami sa kanya, no, na nirefer kami sa gas station. Mga kinoconstruct niya? Kinoconstruct niya. Okay. So mayroon kayong yung naging captured market nyo? Yun, namunga. No, nagkaroon kami ng business relationship with the gas stations and then nanganak na iba-ibang gas stations. No. Umabot pa nga kami na isang beses sa Boracay. May gas station dun sa Boracay, so kailangan namin bantayan. So, sige, deploy tayo doon kahit 2 tao lang. Kinaya pa rin namin. Oo, totoo yan. Napaka-importante yung sektor ng construction. So, paano, sa tingin mo, Romel, no, paano nyo nasusukat ang pagiging effective ang inyong security solution sa mga client ninyo? One of the activities that we do, no, under nung ISO 9001-2015, meron kaming customer satisfaction survey. No, meron kaming mga isa to sa mga feedback mechanism namin to see if yung mga clients namin na-meet namin expectations. So, so meron kami may mga aspects kami doon, may mga metrics kami doon na masusukat namin, and regularly nagpapasurvey kami sa mga kliyente. No? And bukod doon, no, mayroon pa kaming 2 feedback mechanism. May paraan ang mga empleyado namin para mag-report ng mga issues, and at the same time matrack ito hanggang sa ma-resolve, no? And lahat ito ay ino-audit sa amin ng isang ISO certified ISO certification entity. No?
So, meron kasi kaming sistema sa madaling salita para ma-monitor yung mga Customer satisfaction. customer satisfaction and then yung mga targets din namin sa company as for quality. Napakaganda yung mga binibigay mo na input at sa pagbabalik ng kabuhayan at negosyo, pag-usapan natin yung mga expansion nyo or pagbabago ng kumpanya nyo. Pero bago natin pag-usapan yan ay mag-break muna tayo, Romel. Wag po kayo alis, pagbabalik po ang kabuhayan at negosyo. Nandito pa rin po kami ni Romel sa Kabuhayan at Negosyo. Kanina, tinanong ko sa iyo, Romel, mayroon bang plano or pagpapalawak ng kumpanya nyo or pagbabago ng negosyo nyo sa mga susunod na taon? Ano ba yung sa tingin mo na mga expansion ninyo? Pagdating sa expansion namin, Gani, nakikita namin is yung kombinasyon na ng technology, specifically yung CCTVs natin, yung access control, no, and collaboration na rin ng mga iba-ibang aspeto ng security pagdating sa ang security kasi hindi lang naman yung personal pati rin yung bakod natin, pati yung ilaw, no, pati mga bintana, pinto, part ng security yan, no? So ang pwede nating maging expansion diyan is to be part of the planning of the itong mga sa construction phase pa lang, no, planning na with security in mind na, no. Yun ang pwede nating gawin diyan. Oo. Ano ba ang pinakamalaking rewarding na bahagi ng pagpapatakbo ng inyong security and surveillance business? Ano yung mga rewarding moment mo rito? Yung mga kasamahan kong mga security personnel, yun yung pinaka-rewarding para sa akin na nakakasama ko sila sa company and then bibigyan natin sila ng trabaho, no, and at the same time working alongside with them para mapaganda yung serbisyo natin with the clients. And then naririnig ko rin naman din sa kanila na may mga masaya sila as long as, no, we give them what they are due, na bibigay natin sa kanila on time yung kanilang sahod, no. And very appreciative yung mga tao natin. And I would guess din yung kahit sa ibang agencies din, no, masaya din ang mga security guards basta nagiging loyal sila actually, no, sa mga security agencies nila as long as naman na nabibigyan sila ng ng tamang pasahod. And sa katunayan, hindi ko na rin mabilang siguro may nakapagpa-retire na kami ng ilang gwardiya din, no, dahil talagang may mga loyal employees tayo na tumagal. Napaganda nyo rin ang buhay nila. Oo, at hanggang sa nakapag-retire sila, they earn yung retirement pay nila. And sa wakas, nakapagtrabaho sila, nakapaghirap sila, makapagpahinga naman sila at gamit ng kanilang retirement pay. Benefit, oo. Romel, napaka-importante yung technology trend ngayon, ano? Paano nyo na pananatili, updated ang inyong kaalaman sa mga pinakabagong teknolohiya at pamamaraan sa security sector? Ang pinaka-effective para sa akin, no, para i-update ang aking sarili pagdating sa technical wise, no. Technical wise. Yung pakikipag-usap dun sa mga iba-ibang sektor bukod dun sa akin, no. Pagdating nga dun sa iba-ibang aspeto ng security, pagdating ng CCTVs, pagdating ng access control, pagdating sa construction na rin mismo ng mga physical barriers, no. Marami akong nakakausap na service providers din. And from them, no, ang dami kong natututunan, no, na bago pa lang itong technology na to na i-offer mo. Hanap tayo ng collaboration. Baka pwede tayong mag-team up and then we could serve our clients better. So, bukod ito, siyempre, dun sa mga updates dun sa mga trends ngayon which you could see maaari sa internet, maaari sa mga symposiums. But para sa akin, yung mga nakakausap ko mismo, yung mga pwede natin maging collaboration sa negosyo.
napaka-importante talaga itong technology trend ngayon. Ano ang sa tingin mong ano yung pananaw mo sa integration ng smart home technology sa security systems natin ngayon? Smart home technology yan, magandang ano yan, magandang upcoming trend yan pagdating sa security. It increases yung efficiency ng mga security personnel. Correct. Hindi siya necessarily na tinatanggal mo yung tao na nawawalan ng trabaho yung tao, no. Pero napapahusay pa niya, napapaganda pa niya yung quality of service ng tao kasi mayroon kang smart home system, no, pero someone still has to attend doon sa mga ma-detect niya. 'Di ba? Halimbawa may nag-alarm, may nag-trip, no. Maganda yan sa mga subdivision. Maganda rin lalo pag centralized. Merong strike force team, merong roving guards, kumbaga, na pwedeng mag-responde agad dun sa mga natitrip na alarm dun sa mga smart home systems natin, no? And siyempre, extraordinary cases na lang naman yan kapag meron talagang mapilit na nag-i-intrude, no? Pero ang objective lang naman din talaga ng smart home system hindi makapasok kung sino man yung intruder. No? Sakaling may makapasok lang din talaga, nandyan yung security personnel natin para mag-assist. So hanggat maaari, no, ang smart home system natin just should keep intruders out. No? Yan. And intruders are not the only one, hindi lang sila yung pwede nating incident, maging mga threats natin, no. Nandiyan na rin siyempre yung fire, yung electrical sparks, no, na lead to fire, no. I would understand that yung smart home system would also address that, yung mga warning para doon, no. Pagka na-warningan na yung ating command center sa isang, for example, subdivision, no, makakatimbre agad yung security personnel natin sa local fire department para mag-respond. Yun yung benepisyo niyan. Yun ang pinaka-importante doon, na talagang nakakabigay kayo ng serbisyong higit pa sa inaasahan ng inyong mga client. Mayroon ba kayong specialization sa ilang particular na uri ng seguridad? Like, for example, yung cybersecurity at saka physical security ng mga client niyo. Pagdating sa physical security talaga ang aming specialty, no, kasi we are a security personnel agency, no. We have partners then with the cyber security. I could happily partner with surveillance naman siguro yan, ano? Yeah, oo. Cyber security rin siyempre involved din yan yung mga information security din yan no? So, meron din tayong mga partners para dyan, para isa na lang ang puntahan ng ating kliyente. No? Kausapin nila ako, and meron akong mga kaibigan, mga kapartners ko sa business din na pwedeng tumulong sa pagdating sa cybersecurity, pagdating sa physical security. Meron din, reputational security. No? Meron din yan para dun sa ating mga high-profile VIPs, no? Ng mga artista yan, meron din yan. So, isa pa yung aspect. But, pwede pa na namin i-explore yung, yung aspeto na yun, ang pagdating sa reputational security. Pero sa networks natin, I'm sure meron tayong pwedeng tumulong sa kanila. Oo. Pag-usapan natin, Romel, yung budget naman ng client ninyo. Siyempre, yung mga prospective client nyo, sabi nila, baka pricey itong kila Romel, or kaya gusto naman nila mag-engage kayo, pero medyo nagtatanong sila dun sa, paano nyo tinutulungan ang mga pangangailangan ng mga kliyente nyo sa iba't ibang sektor? Lalong-lalo na kung sila ay papasok dun sa budget na requirements nyo. Pagdating sa isang company na mayroong budget, nagbibigay rin kami ng consultation service, ng service para sa kanila. Maaari kasing hindi lang security personnel ang kanilang kailangan para matugunan yung kanilang security needs, no. So magsimula ulit, kung may budget kayo, magsimula tayo dun sa talagang pangangailangan ninyo. Ano ba yung goal natin when it comes to security? Because yung personnel is just part of the solution. Marami pang iba dyan, no. It's kahit ano lang yan, kahit
magdagdag ka lang ng ilaw, sabihin natin, o kaya mag-employ ka lang ng insurance. No? So, nakadepende yan sa goal mo, ano yung mga gusto mong i-trade off, ano yung gusto mong bigyan talaga i-prioritize. So, yun ang doon tayo mag-work, doon sa budget ninyo. So, maraming ibang paraan. Okay, okay. So, siguro mamaya pag-usapan din natin na Romel, yung paano nyo ina-handle ang mga emergency situation na maaring mangangailangan ng agarang aksyon mula sa inyong team. Pero kanina, medyo napag-usapan natin yan. Pero gusto ko ma-expound natin yun kasi yun yata yung katanungan ng ating mga taga-subaybay dito. At wag po kayo alis, magbabalik po ang Kabuhayan at Negosyo. Nandito pa rin po kami ni Romel sa Kabuhayan at Negosyo. At kanina, tanong ko kay Romel paano nila ina-handle yung mga emergency situation na maaring nangangailangan ng mga agarang aksyon mula sa team nila. So, ano yan? Lahat yan na nagsisimula sa pagpe-prepara. So, preparation talaga tayo at planning. No? Pinag-uusapan natin dito with the client kung ano yung mga regular nilang yung mga possible, highly likely na incident na nangyayari. Kung earthquake man yan, baha, nakawan, kahit pilferage, pinag-uusapan na yan sa simula pa lang at gumagawa na tayo ng security plan for every incident para lahat ng security personnel, ganun na din yung mga empleyado nila, alam nila kung ano yung gagawin. No? So, pwede, ano yan, ginagawa din natin yan, nire-rehearse din natin yung plano na yan. Parang drill, no? Parang fire drill, no? Meron na tayong plano, i-execute natin yung drill. Yan. So, everything starts with the plan, preparation and planning. Yung mga suki natin dito, mga kanegosyo natin dito na nanonood sa atin, Romel, meron ba kayong isang bagay na gustong iparating sa mga prospective, mga potential na magiging client ninyo? Anong pwede mong sabihin sa kanila? Sasabi ko lang. Off guard ako dun. Sorry. Well, ang masasabi ko sa kanila is you could reach to us, Celestial Security and Surveillance Incorporated, for consultations. No, hindi naman nila kailangan din na kumuha agad ng serbisyo sa amin. Pwede ko naman silang kausapin para makita lang din na kung ang security measures na ini-employ nila is sapat ba or kulang ba or baka sobra-sobra. We could find the economical ways. Solution. O economical solutions para dun sa kanilang security needs. No? So, hindi lang din kami security agency nagde-deploy ng security guards. Pwede rin, mga security experts din kami na nagbibigay ng consultations. Tama yan. Romel, sa expertise mo, sa karanasan ninyo dito sa sektor ninyo, sa security business, ano ba yung mga karaniwan, yung mga common security concern na nakikita ninyo sa mga kabahayan, sa mga negosyo, syempre, kabuhayan at negosyo. Pero isama na rin natin yung mga sa mga pamamahay na sinisecured nyo, mga negosyo ng mga kliyente ninyo. So ano yung mga common concern? Ano yung mga common na pangkaraniwan na nagiging problema talaga ng mga client ninyo? Believe it or not, yung mga intrusions, yung mga theft, yung mga pilferage, may bihira yung mga yan eh. Small incidents lang yan, hindi siya highly occurring. Yung mga problema talaga na mas na-encounter namin is yung setting ng expectations with the client. No? So minsan, hindi naman minsan, ito yung pinakamadalas na nangyayari is, akala ng mga client namin, ito yung scope ng trabaho namin. No? Minsan din kasi, nakikita lang din ng clients natin, patayo-tayo lang yung guard.
No? Akala nila walang ginagawa yung guard. No? Pero by the fact na nakatayo sila doon, no, they serve as a deterrent. True, No? true. Hindi na nagtatangka yung mga may masasamang intensyon na gumawa pa ng masama kasi ay may witness, may guard doon, no? Masusunog tayo diyan. Prevention na yun eh. Prevention na yun. Oo, No? totoo yan, totoo So, yan. akala ng mga Client. ibang mga clients namin Walang ginagawa. sayang naman ang binabayad natin sa guard. Oo. Oo. So, bakit pa tayo nagga-guard? Tapos, may isang insidente pa nga sa amin. Okay, wala nang ginagawa yung guard. Tanggalin na natin. Cost-cutting tayo. Months after, nagkaroon ng insidente, nagkaroon ng nakawan, panluloob. Oo. Tapos, Balik na Sir naman. Ramel, balik na natin yung security guard. Yeah. So, Totoo. sana hindi na lang natin tinanggal sa simula pa lang. Correct. So, ma-appreciate lang din kasi natin yung security guard kapag pag may insidente, pag may sakuna. Pero yun nga yung ayaw nating mangyari, yung sakuna eh. Gusto lang ba natin magkaroon ng sakuna para mapatunayan na may pakinabang ang guard? Hindi naman, di ba? So, doon usually nagsisimula, no? So, ang ginagawa na lang din talaga namin diyan is nagse-set tayo ng expectations, i-clarify natin yung scope doon sa kliyente, ito yung trabaho, ito yung nabibigay natin sa kanila, no? And madalas na magsimula ka doon, hindi tayo nagkakaproblema sa duration ng contract. Totoo yan. Minsan, kadalasan din, kawawa ang mga security guard kasi sa mga insidente na yung mga criminal, yun ang unang-unang inuupakan nila, yung mga security guard. The fact kasi may baril sila. May baril sila. Meron ba kayong mga package deals or customized solution depende sa pangangailangan ng mga client ninyo at mga prospective client ninyo? Meron, oo. May isa kaming client in the past na may volume din naman kasi. So, sinamahan na namin ng CCTV. No? Ininstallan din naman ng CCTV yung kanilang establishment. Pero hindi na namin siya na separate cost. No? Kasama na dun sa buong Package contract. na yun. Package na, security personnel, saka CCTV. Tapos minsan, pagka may volume talaga, malaki yung lugar. No? Nagpapasok na rin tayo ng mga 2 wheels na vehicles, minsan 4 wheels. Kasama na din dun sa contract. As long as na merong volume. Kasi kapag lugi naman kapag Correct. ilan lang ang guard, tapos meron tayong sasakyan. No? Hindi naman din kailangan, no? Pero maaaring kailangan, pero pwede nating ihiwalay na lang na cost. Sa tingin nyo ba, Romel, sapat ba ang awareness ng publiko sa bansa natin tungkol sa kahalagaan ng security and surveillance? I would say na alam nila na mahalaga. Yung extent lang din siguro noon yung hanggang saan sila willing na to get a security agency, no? Siyempre, kino-consider din nila na meron silang budget, no? But we're here naman din para sabihin na hindi lang naman din talaga security personnel lang ang pwedeng nilang kunin para ma-address yung security issues nila. I would say they are aware, no? It's just na medyo may mga ibang business din talaga na nagsisimula pa lang or kinakapos sa budget. But we're here to help naman to clarify that. Marami pa akong gustong itanong pero siguro dapat magkaroon tayo ng round 2, Romel, no? Pero baka may parting words ka, may mga advice ka doon sa mga pwede mo maging client or yung mga kababayan na rin natin na gustong magtayo ng business katulad ninyo. Baka may parting words ka sa kanila dito sa Kabuhayan at Negosyo, Romel. Salamat sa pagkakataon para makapagsalita ako dito sa programa ninyo, Gani, no? Masasabi ko, siguro, kausapin ko yung mga ibang mga negosyante rin, mga business owners, lalo doon sa mga nagsisimula. Importante lang din naman dyan, magtiyaga tayo, no? At alamin natin kung saan tayo magaling, alamin natin kung ano yung gusto talaga nating gawin, at doon tayo magbigay ng ating efforts, no? Magbigay ng ating resources. Doon natin ilagay yung sarili natin kasi madali para sa atin na gawin ang
magnegosyo sa isang bagay na gusto nating gawin. No? Pangalawa, hindi natin kaya mag-isa magnegosyo. So magkakaroon tayo ng mga kasamahan dyan. It's either ating mga employees, it's either ating mga kapartners sa business, no? Tratuhin natin sila ng may respeto, no? Bigay natin sa kanila lahat yung pinangako natin, be true to our word, no? And tingin ko pag gawin natin 'yon, no, wala tayong magiging problema na hindi natin malalagpasan. Salamat sa iyo, Romel. Siguradong marami kaming natutunan sa iyo at sana ay magkaroon pa tayo ng round 2 dito sa Kabuhayan at Negosyo. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng kaalaman, kwento at inspirasyon. Ang inyong dedication sa security and surveillance sector ay isang halimbawa ng negosyo na may malasakit sa inyong mga client. Sa ating pong mga manonood, mga suki dito sa Kabuhayan at Negosyo, naway na-inspire kayo sa kwento ni Romel. Lagi po nating tandaan, ang tagumpay ay hindi lang sukatan sa kita, sa laki ng kita, kundi sa impact na naiiwanan mo sa iba, sa kapwa natin. Ako po si Gani Makatuman at ito po ang Kabuhayan at Negosyo. Patuloy po nating suportahan ang mga lokal na negosyante at kabuhayan sa bayan natin. Para po sa mga hindi nakapanood ng mga nakaraang episodes, bisitahin po natin ang YouTube channel ko, Gani Makatuman, ang Facebook page natin, Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Huwag po natin kalimutan mag-like, subscribe at of course, i-follow na rin natin para sa mga bagong episodes at mga updates. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Ito po ang Kabuhayan at Negosyo.